Magandang araw po sa lahat ng mga subscribers ng Imian TV. So, andito na naman po ako para po magbigay po again ng tutorial kung paano po mai-address ang inyong concern sa PLDT. So, ayun po, yung mga nawawalan po ng internet, yung mga mahina po ang internet, yung mga problema po ng inyong mga telephone na hindi po gumagana, hindi po pwedeng makatawag sa labas or sa incoming or outbound calls. Kung hindi niyo pwedeng magamit ang telephone, ako po ay nandirito para po mabigyan ko po kayo ng konting advice base lang po sa nalalaman ko based on my experience po, dahil ang aking mga customers na lagi pong tumatawag sa akin until now, kahit ilang buwan na po silang nakasubscribe po, ako po yung nagproseso ng kanilang internet, ay lagi po akong nakaka-response pa rin po sa kanila. Hindi po ako kagaya ng ibang ahente na after po nakabitan ay hindi na po mako-contact. So ako po ay tumutulong po talaga, kaya't video ko po lahat ng aking mga nalalaman po, guys. So ayan po. So please, unang-una po, paki-subscribe po ng aking Imian TV channel dahil dito po lahat ang mga random videos ko po, lalong-lalo na importante po ang PLDT dahil marami po ang may mga problema nito. So guys, simple po, wag po kayong magalit agad, pero alam ko po ang feeling po na mawala ng internet, lalong-lalo na po at may trabaho po tayo using our internet connection. Kaya ang payo ko po sa inyo ay on the minute or on the spot na nagkaroon po kayo ng problema, wag mag-atubili, tatawag agad sa 171 dahil doon po tayo makaka-address ng ating concern at wala pong iba maliban po kahit may mga nearest PLDT office po kayo na mapupuntahan, ay mabuti rin po yun. Pero pag hindi po tayo at kulang po ang oras natin, ang pagtawag po ng 171 ay napaka-importante po. So, ayan po guys, sa 171, dapat po i-prepare nyo po ang inyong mga telephone number, yung landline number na. Just like for example, kung anong lugar po kayo, dapat una po yung area code po na i-dial natin. Yung 032 dito sa Cebu, yung sa ibang lugar 038, 034 or 0 ano pa man yung mga area code po ng inyong mga lugar, yun po ang uunahin, tas yung landline number niyo po para kayo ay makapasok, yun po ang gateway na makapasok sa 171 after dialing. Now, ano po ang pwedeng gagamit or ano po ang mga device na pwede nating gagamitin na makatawag dyan sa 171 na libre. So, walang problema po kapag hindi mga smart, talk and text or Sun subscribers po kayo, ay pwede po kayong tumawag sa 171 that is totally free, wala pong bayad, kahit wala po kayong load, ay pwede po kayong tatawag dyan sa 171. So, ayan po guys, alam nyo na po na ang ating telephone or kung hindi man kayo smart, talk and text or Sun, pwede po kayong mag-borrow ng inyong mga kaibigan kung sino man yun ang mayroon na nung mga subscribers na iyon. So, if gagana po ang inyong landline, yung telephone number na nakabandol, yung telepono po ninyo, kung gagana po siya, pwede po yun gagamitin sa pagtawag ni 171. So, i-dial lang po directly si 171 at medyo matagal-tagal po magsagot si voice prompt, kaya't antayin nyo pong sumagot si voice prompt kasi kakaiba po siya kapag gamitin natin yung mga mobile number, medyo madali pong makasagot si voice prompt. Alalahanin niyo po ang unang makasagot sa inyong tawag dyan sa 171 ay hindi po yun ang tao mismo, hindi po si customer representative, kundi yun po ang voice prompt, yung sasabihin ng iba ay robot yung sumagot. Well, yun po talaga ang unang sasagot dahil sila po ang naka-front voice sa PLDT. Sa kagaya po ng mga call centers, yun po ang unang sasagot. So, if nakasagot na po si voice prompt, follow the instructions carefully. Susundin lang po lahat ang kakailanganin niya po para kayo ay makaroute talaga dyan sa customer representative. So, ang ating main goal po para ma-address ang ating concern
dapat ay mapunta tayo kay customer representative. So, sa pagpasok nyo ni 171, nalagay na po yung area code, tapos yung landline number ninyo, antayin nyo po dahil kapag wala po kayong internet connection, automatically sasabihin ni voice prompt, please wait while I check your internet connection. Yung something mga ganon. So, automatic po yun kapag nag-red LOS kayo, automatic siya, sasabihin niya na magagawa siya ng ticket. So pag may ticket na po kayo diyan, yun po ang pinaka okay dahil pag may ticket meaning may possible na pupunta na technician on the day sa pagtawag ninyo or on the second day or in the third day kasi 3 days frame po ang sasabihin po nila para po pupuntahan kayo ni technician. Pero minsan, hindi na po kayo puntahan ni technician dahil ito troubleshoot ni PLDT system yung mga problema ninyo kung ang problema ay nasa system. Pero pag ang problema ay nasa line, may mga technicians po na pupunta sa inyo. So, ayan po guys. If hindi po makita ni voice prompt, yung si voice prompt hindi po magbibigay ng ticket, antayin niyo po na magsabi si voice prompt na please wait while I'll connect your call to a customer representative. So, ayan po. Antayin niyo na mapunta ang inyong tawag sa customer representative dahil si customer representative, yun po yung tao na mismo nakakausapin natin sa ating mga problema. Si customer representative din pala ay hihingi po ng inyong account number. Kung hindi po kayo ang account holder, ay okay naman po na kayo ay tatawag. Basta make sure lang po may mga details po kayo na maibigay sa customer representative. Dahil mag-ask po siya ng account number minsan, yung address, yung contact number nung pag-apply, tas yung senda ng bill ni PLDT, tas mag-ahingi po siya ng email address. So make sure meron po kayo nung mga informations na yon dahil minsan si customer representative ay hindi rin magkikater ng inyong concern kapag hindi niyo masagot iyon. So if hindi masagot ninyo, dahil hindi nyo alam, dahil gumamit po kayo ng ibang kayo po ay naka-assume lang siguro or hindi nyo alam kung anong mga account number or yung mga details, pwede po kayong pumunta doon sa PLDT office para po kayo mismo na personally makapagsabi po ng inyong mga problema. So ayan po guys, sana po ay nakatulong po talaga ang video ito dahil marami na po ang naririnig ko na sobrang galit na po kay PLDT, pero halos-halos naman po lahat ng mga internet connections ay magkakaroon din po talaga tayo ng mga problema guys. So walang problema na hindi nasusolusyonan kapag mayroon din po tayong i-take actions mismo tayong mga users. Dahil tayo po ang users, tayo din po ang dapat may alam din po tayo kung paano mai-address ang ating concern. So, yung mga subscribers ko po na ma'am, yung napaprocess po sa akin ay talagang nakakapag-communicate pa rin po sila sa akin dahil ako po ay fini-friend ko po sila sa aking Facebook. So, para may constant communications din po kami. Maliban na lang po, medyo busy po ako minsan kaya hindi po ako nakakapag-response agad-agad. Pero kaya gumawa na lang po ako ng mga tutorial or mga advice na videos para po ay malalaman po ninyo kung paano po talaga mai-address ang inyong mga concerns. So ayan po guys, sana po ay nakatulong po ang video ito. At please subscribe on my YouTube channel at paki-share din po nito dahil sobrang importante po ng advice na ito. Hopefully makatulong po sa inyong lahat ng mga PLDT subscribers. Thank you so much po sa lahat ng aking subscribers. 800 plus na po ako ngayon. Sana po ay dadami pa rin po ito. Thank you so much at stay tuned po sa iba ko pa pong i-upload tungkol po sa ating PLDT concerns para po ay tayo ay may alam. Dahil pag may alam, hindi po tayo magagalit agad. Ayan po. Maraming salamat po at Imian TV, please don't forget to subscribe. Thank you po at God bless everyone.